Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito uling isa pa nating topic ngayon. Nag-live po ako kasi mayroong isang abogado, isang nagngangalang Attorney Fernando Perito. Yan nakikita niyo diyan sa picture, palakihin ko nga. Yan nakikita niyo diyan sa picture, mga kabunyog, mga kababayan. Yang abogado na yan, ah, ah, napabalita ito nung isang araw na nag-file nag-file ng petition para pigilan nag-file ito ng petition para pigilan ang ICC sa pag-iimbestiga kaugnay sa kaso o reklamo laban kila Duterte sa ICC. So itong si Attorney Perito gusto niyang i-stop ang ICC, sabi dito, from investigating Duterte. Ngayon, anong ibig sabihin nito, mga kabunyog, mga kababayan? Ang ibig sabihin nito, natataranta na ang kampo ni Duterte. Talagang mainit na ngayon itong issue ng pag-cooperate ng Administrasyong Marcos Jr. sa ICC at mukhang nataramdaman nilang seryoso ito. Hindi na ito parang ano lang, sabi-sabi lang, nakakaramdam sila na mukhang totoo nga na magko-cooperate na ang Administrasyong Marcos Jr. sa ICC. Kaya itong kampo ni Duterte, pinapagalaw na ngayon lahat ng galamay nila, lahat ng pwede nilang pakilusin para kontrahin o mapigilan ang pagko-cooperate ng gobyerno ng Pilipinas dito sa investigasyon ng ICC. Kaya itong si Attorney Fernando Perito, ito napabalita ito, yan o, Philippine News Agency, lawyer petitions local court to deport ICC probers in Philippines. Yun. Nag-file ito ng petition sa korte, local na korte, RTC, para pag ang ICC daw, yung mga investigador ng ICC ay pumasok sa bansa, ipa-deport daw. Ipa-deport pabalik sa kung saan sila nanggaling. O yun. Ito, nag-file na ito ng ano. Nauna na rin yan, kahit si Bato, sabi rin ni Bato de la Rosa, magpa-file din daw siya ng motion sa Senado na hilingin sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na ipa-deport ang mga tauhan ng ICC kung ito'y pumasok sa bansa para mag-imbestiga. Mukhang sabay-sabay ang galaw nila, no? Sabay-sabay. Si Bato, may pinaplano, itong Attorney Perito, nag-file na ng petition sa lokal na korte. Oh, lahat yata pinapagalaw na, lahat sila tao ni Duterte. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niyan lang, mga kabunyog, natataranta sila. Alam nilang seryoso itong usap-usapan na papapasukin na ang ICC para at magko-cooperate na ang gobyerno ng Pilipinas sa investigasyon nito. So pinapagalaw na ngayon ni Duterte ang kanyang mga galamay, mga kabunyog. Pero sino ba itong si Attorney Fernando Perito? Sabi ni Laila de Lima, ni dating Senadora Laila de Lima, nag-post na dating Senadora Laila de Lima sa X, yung dating Twitter. Sa post niya sa X, sabi niya, Attorney Fernando Perito is the same lawyer who filed a disbarment case against me for allegedly defying the Supreme Court TRO on the DOJ's whole departure order on JMA back in 2011. Attorney Perito now wants to stop the ICC from investigating Duterte. We can only surmise who are the people behind him supporting Duterte. So, anong sabi ni dating Senadora Laila de Lima? So binigyan tayo ngayon ng impormasyon ni dating Senadora Laila de Lima, sino ba itong si Attorney Fernando Perito na nag-file ng petition sa lokal na korte na ipa-deport ang mga ICC investigators kung papasok sa bansa para imbestigahan si Duterte. Sino ba ito? Sabi ni dating Senadora Laila de Lima, yan si Attorney Fernando Perito, yan yung lawyer na nag-file para siya ay ipadisbar. Kailan? Noong 2011. Kasi noong 2011, si Laila de Lima ay DOJ Secretary. Nung panahon na yan, presidente niyan si Pinoy, DOJ Secretary si Laila, pinahuhold nila si Gloria Arroyo noon kasi gustong lumabas ng bansa, di umano'y para magpagamot.
Pero ang tingin ng DOJ noon, ni Laila de Lima, na yung pagpapagamot ay ano lang yun, palusot. Gusto lang tumakas ni Gloria dahil sasampahan na siya ng mga kaso, lalo plunder, dahil sa mga korupsyon nung panahon, nung kanyang kapanahunan. Dahil nararamdaman na ni Gloria na kakasuhan siya, lalabas ito ng bansa, kunwari magpapagamot. Ang ginawa ni DOJ Secretary Laila de Lima noon, nag-issue siya ng whole departure order kay JMA. Ngayon, ang Supreme Court daw nag-issue ng TRO sa sa whole departure order ni Laila de Lima bilang DOJ Secretary. Ngayon, dahil hindi raw ito sinunod ni Laila, pinapadisbar nito ni Attorney Perito. Wala rin nangyari diyan sa ano na yan, sa disbarment case na yan laban kay Laila de Lima kasi wala namang basihan eh. Tama naman yung ginawa ni Laila noon na wag paalisin yung wag paalisin si Gloria Arroyo noon. Kaya ang nangyari, hindi natuloy yung pag-alis ni Gloria, nakulong si Gloria. Bagamat nag-hospital arrest. Anyway, ang sinasabi ni dating Senadora Laila de Lima, yang si Attorney Fernando Perito, yan yung lawyer na gusto siyang ipadisbar noon. So ibig sabihin, kung gusto siyang ipadisbar nitong ni Attorney Fernando Perito noon, dahil sa kanyang ginawa kay Gloria, ibig sabihin tao ito ni Gloria. Ano naman ang relasyon ni Gloria kay Duterte? Ay di ba magkaalyado sila ngayon laban sa Marcos at Romualdez ang magkakampi ngayon, Arroyo at Duterte? So ibig sabihin, tao ito ni Gloria na pinagalaw noon para ikasuhan, disbar si Laila dahil sa ginawa ni Laila kay Gloria na hindi naman nag-prosper din, wala rin nangyari. Pero ngayon, lumitaw na naman ang pangalan nitong Attorney Fernando Perito para naman ipagtanggol si Duterte. Kaya ang petisyon nitong pinail sa lokal na korte ay ipa-deport ang mga tao ng ICC kapag pumasok dito para imbestigahan si Duterte. So sabi nga ni Laila de Lima, we can only surmise who are the people behind him supporting Duterte. So alam na natin ngayon sino ba itong mga taong ito. Hindi naman to totoong parang independent individuals na nag-file ng petition para ipa-deport ang ICC. Hindi, may mga taong nagpapagalaw sa kanila. Hindi ito mga independent na taong parang may initiative. Hindi. May mga nag-utos sa kanila, may mga nagsulsul sa kanila at malamang nabayaran ang mga ito. Malamang ayon kay Laila de Lima kasi malinaw kung sinong mga tao ang nasa likod nito. May record na ito dati, para rin pala itong mga gadon-gadon, Para din pala itong mga tupasyo. Ewan ko ba, ang daming mga ganyan sa amin, sa legal profession, ang daming ganyan, no? Basta-basta na lang magpapile na ganyan, pinapagalaw ng mga kung sino man ang amo nilang sinusunod. Nakakahiya, Mga kabunyog, ganyan talaga eh. Kapag may nagpapagalaw at may perang involved siguro dyan, yan, talagang gagawin nila yan. Salamat naman kay dating Senadora Laila de Lima at nag-post siya niyan. So na-expose sa atin kung sino ba ito. Kasi nagtatanong din ako, sino ba itong Attorney Fernando Perito? Kasi nabasa ko ito nung isang araw eh. Gusto ko na nga sanang mag-comment, kaya lang, hindi rin na hindi ko rin na kilala kung sino yan. Yun, at least, nalinawan tayo ni dating Senadora Laila de Lima. Salamat kay dating Senadora Laila de Lima sa maagap na paglilinaw sa kanyang mga bagay. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, at least alam na natin. Gumagalaw ang kampo ni Arroyo, ni Duterte para ipagtanggol si Duterte. Sari-sari ang ginagawa nilang hakbang para pigilan ng ICC. Pero mahirap na nilang mapigilan yan. Tuloy na ang pag-iimbestiga ng ICC at darating ang araw, mag-i-issue ang ICC ng warrant of arrest. Pwedeng kasama si Sara sa mga aarestuhin. So yan, talagang ang panahon ay weather lang. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo, at muli po, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan. Patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.